Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 921. Si Huang Feng ay nasa larangan ng digmaan at pumatay ng mga tao. Sa oras na ito, ganap na nailabas ang kanyang aura. Bagamat hindi alam ng waitress kung ano ang mamamatay tao na aura, nalaman niya na sa ilalim ng tingin ni Huang Feng, naramdaman niyang medyo nahihirapan ang kanyang paghinga, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang kahulugan sa mga mata ni Huang Feng ay tila sinasabi sa kanya na kung hindi siya maglakas loob na magsalita, mamamatay siya sa susunod na segundo. Sa room 2888, nauutol na sabi ng waitress. Salamat. Matapos makuha ni Huang Feng ang sagot na gusto niya, itinulak niya ang waitress palayo at nagmamadaling pumunta sa room 2888. Nang makita ang likuran ni Huang Feng na umalis, nakahinga ng maluwag ang waitress. Ngayon lang siya nakaramdam na parang tinatitigan siya ng tigre. Ngayon, sa sandaling umalis si Huang Feng, bigla niyang naramdaman na ang presyon sa kanyang katawan ay nabawasan ng husto, at ang kanyang paghinga ay maayos. Who the hell is this person? Nakakatakot kaya? Nag-isip ang waitress na may matagal na takot. Wala nang panahon si Huang Feng para pakialaman ang nararamdaman ng waitress ngayon. Matapos malaman kung nasaan si Li Bingyan, ginamit pa niya ang parang wave na subtle steps para sumugod. Hindi nagtagal, dumating siya sa room 2888. Gayunpaman, sa pintuan ng silid na ito, may dalawang lalaking nakaitim na nakatayo sa pintuan. Tiningnan ni Huang Feng ang kanilang hitsura at alam na ang dalawang taong ito ay mga bodyguard. Sino ka? Bilasan mo at umalis ka na. Nakita ng dalawang bodyguard si Huang Feng na papunta rito at mabilis na sumigaw. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, mali ang hula ni Huang Feng. Ang dalawang taong ito ay hindi mga bodyguard, ngunit dalawang security guard na natagpuan ni Supervisor Yang upang mapadali ang kanyang mga aksyon. Siyempre, sobrang nakakalito pa rin ang pananamit nila. Magwala ka, galit na sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, walang oras si Huang Feng para kausapin ang dalawang taong ito. Nag-aalala siya kay Li Bingyan. Hoy, anak, ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ang isa sa dalawang bodyguard ay nanunuya kay Huang Feng. Ang pangangatawan ni Huang Feng ay talagang hindi sapat para takutin ang iba. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng at naghanda siyang sumugod. I'm talking to you, bata. Hindi mo ba ako naririnig? Nang makita ng dalawang security guard na hindi sila pinansin ni Huang Feng, nagalit sila. Sa pag-iisip sa kahilingan ng kanilang amo, mabilis silang humakbang pasulong, gustong harangin si Huang Feng. Gayunpaman, paano maihahambing si Huang Feng sa dalawang security guard na responsable sa pagsasara ng pinto at pagbabantay sa pinto? Ikanaway niya ang kanyang kanang kamay, at ang dalawang security guard na sumugod kay Huang Feng ay agresibong lumipad sa gilid na parang isang piraso ng papel, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Ayo, brat, siguradong patay ka. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Damn, napakabigat ng brat na ito. Ang dalawang security guard ay nakahiga sa lupa at sinabi kay Huang Feng nang hindi sinasadya. Gayunpaman, bagaman hindi kumbinsido ang dalawa, ang kanilang mga katawan ay tapat. Nakahiga sila sa lupa at hindi nang ahas na bumangon. Alam na nila na kahit magsanib puwersa silang dalawa, hindi sila ang kalaban ni Huang Feng. Kung patuloy silang hahanap ng gulo kay Huang Feng, maghahanap sila ng gulo. Silang dalawa ni Supervisor Yang ay nagkaroon ng employer-employee relationship. Bukod dito, ito ay para lamang sa isang araw. Binigyan sila ni Supervisor Yang ng tungkulin na i-lock ang pinto mula sa labas pagkatapos ihain ng waiter ang mga pinggan. Pagkatapos noon, walang pinayagang makalapit. Ngayon, ang lakas ni Huang Feng ay halatang mas malakas kaysa sa kanila. Natural, hindi nila hahayaang magdusa ang kanilang sarili para sa ganoong kaliit na halaga. Pang! Sinuntok ni Huang Feng ang metal na pinto. Isang malaking butas ang biglang lumitaw sa makapal na pinto. Ang metal na pinto ay talagang sinuntok ni Huang Feng. Ang dalawang security guard na nakahandusay sa lupa ay nakikipag-usap pa rin kay Huang Feng, ngunit pagkatapos makita ang eksenang ito, pareho silang pumikit at sabay na napapikit ang kanilang mga bibig.
Hindi akalain ng dalawa na mas makapal ang katawan nila kaysa sa bakal na pinto. Walang pakialam si Huang Feng sa kanilang dalawa. Pinagpatuloy niya ang pagsuntok sa pinto. Ang orihinal na pinalamutian ng magandang metal na pinto ay sira-sira na ngayon. Sinota, who the F** is full at walang magawa. Si Supervisor Yang at ang iba pa sa pribadong silid ay natural na narinig ang tunog ng pagsira ni Huang Feng sa pinto. Sa oras na ito, inilagay lang ni Supervisor Yang si Li Bingyan sa sofa. Sa oras na ito, dumating ang malakas na tunog ng pagsira ni Huang Feng sa pinto. Sa orihinal, dahil nakita niyang malapit na siyang magtagumpay, si Supervisor Yang ay syempre galit na galit. Gayunpaman, nagpakita ng ngiti si Li Bingyan at ang kanyang assistant sa oras na ito. Kahit sinong dumating, kung may dumating man sa ganitong oras, may pag-asa silang dalawa na makatakas. Higit pang nalalaman ni Li Bingyan. Naisip niya na dapat itong si Huang Feng. Matapos malaman ni Huang Feng na siya ay nasa problema, tiyak na hindi niya ito papansinin. May tiwala siya kay Huang Feng, at mayroon ding ganoong kakayahan si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang miyembro ng National Security Agency. Iyon ang lugar na gustong puntahan ng kapatid niya. Ang mga tao sa labas ay halatang hindi tumigil sa pagsira ng pinto dahil sa galit ni Supervisor Yang. Hindi nagtagal, ang tila matibay na pinto ay ganap na nawasak sa ilalim ng marahas na pag-atake ni Huang Feng. Agad na kumislap si Huang Feng at pumasok sa pribadong silid. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? Nang makitang, hindi inanyayahan, si Huang Feng, galit na itinuro ni Supervisor Yang si Huang Feng. Walang pakialam si Huang Feng sa kanya. Tiningnan niya si Li Bingyan at nalaman niyang gising din ito. Hindi rin nawawala ang damit niya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. I'm talking to you. Who the hell are you? Bilasan mo at lumabas ka. Nakita ni Supervisor Yang na tila hindi narinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita at lalo siyang nagalit. Sa kabilang banda, masaya si Li Bingyan at ang kanyang assistant na makita si Huang Feng. Naibsan din ang kanilang nag-aalalang puso. Kahit na ang assistant ni Li Bingyan ay hindi masyadong masaya tungkol sa usapin sa pagitan ni Huang Feng at Li Bingyan, sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, talagang isang masayang bagay na makita si Huang Feng. Huang Feng, nandito ka. Sinabi ni Li Bingyan kay Huang Feng. Sa pangalawang pagkakataon na nakita niya si Huang Feng, si Li Bingyan ay masayang ngumiti. Alam niya na kasama si Huang Feng dito, siguradong magiging maayos siya. Okay ka lang. Naglakad din si Huang Feng kay Li Bingyan at sinabi. Bagamat mukhang maayos si Li Bingyan sa ibabaw, nagtanong pa rin si Huang Feng na may pag-aalala. Okay lang ako, dumating ka sa tamang oras, sabi ni Li Bingyan. Nang makita na sina Huang Feng at Li Bingyan ay nag-uusap, naunawaan ni Supervisor Yang na si Huang Feng ay hindi isang walang kaugnayang tao, ngunit kilala niya si Li Bingyan. Bukod dito, tila ang Huang Feng na ito ay espesyal na tinawag ni Li Bingyan. Sa pag-iisip ng nakaraang tawag sa telepono ni Li Bingyan, naunawaan ni Supervisor Yang na itong si Huang Feng ang rescue na tinawagan ni Li Bingyan. Hindi, inaasahan ni Supervisor Yang na ang tawag ni Li Bingyan sa telepono ay gagawing mabilis na dumating si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang oras para isipin ang mga bagay na ito. Malinaw na magkakilala sina Huang Feng at Li Bingyan, kaya imposibleng aibuli niya si Li Bingyan. Sa makatuwid, kung gusto niyang makamit ang kanyang orihinal na layunin, kailangan muna niyang lutisin si Huang Feng. Kabanata 922. Sa pag-iisip nito, tumakbo si Manager Yang sa pintuan habang hindi pinapansin ni Huang Feng. Ayaw niyang tumakas, pero gusto rin niyang tumawag ng reinforcements. Ang kanyang reinforcements ay ang dalawang pansamantalang upahang security guard na inayos niya sa pintuan. Gayunpaman, nang makarating siya sa pinto, napatulala siya. Nasaan ang mga security guard? Walang tao dito. Nawala na rin ang mga security guard na dapat nandito. Damn, these guys are really unreliable. Kinuha nila ang pera at tumakas na walang ginagawa. Mapait na saway ni Manager Yang. Gayunpaman, kung narinig ng dalawang security guard ang kanyang mga salita, tiyak na sasabihin nila na sila ay nagkamali. Pagkatapos ng lahat, nakipag-away sila kay Huang Feng, at sila ay ganap na napatay sa ilang segundo. Pagkatapos noon, nakita nilang binasag ni Huang Feng ang metal na pinto ng isang suntok.
Mas lalo silang natakot sa kanilang mga puso. Natakot sila na baka lumabas si Huang Feng upang humanap ng gulo sa kanila pagkatapos harapin ang mga bagay sa pribadong silid, kaya't maaga silang umalis. Manager Yang, tama ba? Saan ka pupunta? Sa oras na ito, lumapit din si Huang Feng sa pintuan at sinabi kay Manager Yang. Gusto ni Manager Yang na saktan si Li Bingyan, kaya halatang hindi siya papakawalan ni Huang Feng ng ganoon kadali. Bata, huwag kang maging kampante. Payo ko, huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Kung hindi, walang gamot sa panghihinayang sa mundong ito. Lumingon si Manager Yang at binyantaan si Huang Feng. Bagamat nakita rin ni Manager Yang ang nasirang metal na pinto, hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata ang buong proseso. Naisip niya na may ginamit si Huang Feng para sirain ito, kaya hindi siya natakot kay Huang Feng. Sa halip, dahil sinira ni Huang Feng ang kanyang mabuting gawa, labis siyang nalungkot kay Huang Feng at nagbanta kay Huang Feng. Tinabanta ako. Sinabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti, pinayuhan mo rin akong huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Pagkatapos magsalita, biglang iniunat ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang leeg ni Manager Yang. Pagkatapos noon ay diretsyo niya itong binuhat. Nagsimulang magpumiglas si Manager Yang nang walang tigil. Ang kanyang dalawang paa na nasa lupa ay patuloy na sumipa, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya masipa si Huang Feng. Bitawan mo ako. Natatakot na sabi ni Manager Yang kay Huang Feng. Sa sandaling ito, napagtanto niya na minamaliit niya si Huang Feng. Pambihira ang lakas ni Huang Feng, at hindi siya makalaban sa kanyang mga kamay. Kumilos si Huang Feng na parang hindi niya narinig. Papasok na sana siya kasama si Manager Yang, may narinig siyang ingay mula sa labas. Dumating na pala ang security ng hotel. Sinira ni Huang Feng ang pinto, at hindi maliit ang ingay. Tiyak na natuklasan ito ng hotel. Gayunpaman, ang mga waiter na unang nakatuklas nito ay halatang hindi nang ahas na lumapit at pigilan si Huang Feng. Maaari lamang nilang tawagan ang manager at security. Mister, ako ang manager dito. May sasabihin kami. Pwede bang ibaba mo muna yang mister? Sinabi ng manager kay Huang Feng. Narinig niya lang na personal na sinabi sa kanya ng waiter na ang lakas ni Huang Feng ay pambihira, kaya hindi siya nang ahas na saktan si Huang Feng. Bilang karagdagan, natatakot din siya na magagalit siya kay Huang Feng at gumawa ng matinding bagay kay Huang Feng. Kung nangyari iyon, maaapektuhan din ang kanilang hotel. This is our private matter. You don't have to worry about it. Sinabi ni Huang Feng sa manager, huwag kang mag-alala, walang mamamatay. At saka, kung nag-aalala ka pa rin, maaari kang tumawag ng pulis. Hindi ako aalis. Pagkatapos sabihin iyon, binuhat ni Huang Feng si Manager Yang at pumasok sa loob. Dumating ang ilang security guard ng hotel mula sa labas, na gustong iligtas si Manager Yang mula sa mga kamay ni Huang Feng. Sino ang mag-aakala na si Huang Feng ay sisipain silang lahat, at sa buong proseso, hinding-hindi niya bibitawan ang leeg ni Manager Yang. Sabi ko, private matter natin to. Walang sino man sa inyo ang pinapayagang pumasok. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ni Huang Feng sa manager at ilang security guard. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad papasok. Sa oras na ito, walang nang ahas na pigilan siya. Manager, ano ang dapat nating gawin? Bulong ng isang waiter. Tumawag ka ng pulis. Sabi ng manager. Sa paghusga sa mga aksyon ni Huang Feng ngayon, halatang isang martial artist si Huang Feng. Mas mabuting ipaubaya na lang sa pulis ang ganoong tao. Pagkatapos nito, hiniling ng manager na may tumawag ng pulis, habang pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan na bantayan ang pasukan ng pribadong silid, na nakatitig kay Huang Feng at sa iba pa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pumasok sa pribadong silid, dahil talagang natatakot siya na gawin din ito ni Huang Feng sa kanya. Sa anumang kaso, hanggat nandoon pa si Huang Feng, ayos lang. Bang! Nang makarating sila sa pinakaloob na bahagi ng pribadong silid, itinapon ni Huang Feng si Manager Yang sa lupa na parang nagtatapon ng basura. Sa oras na ito, mapotla na ang mukha ni Manager Yang. Pagkalapag, patuloy siyang umuubo at naghahabol ng hininga. Kung magtatagal pa siya, pakiramdam niya ay masusuffocate siya hanggang mamatay. Napakalaki ng pribadong silid na ito, at ang kasamang lugar ng pagkanta ay nasa isang hiwalay na silid. Hindi makita ng mga tao sa labas ang sitwasyon sa loob.
Sa oras na ito, si Lee Bindian at ang kanyang katulong ay nakaupo sa sofa, umiinom ng tubig, umaasa na matuno ang gamot sa kanilang katawan sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Tumingin si Huang Feng kay Manager Yang at sinabi, huwag mo akong patayin, mangyaring huwag mo akong patayin. Sa oras na ito, walang pakialam si Manager Yang na hindi pa ganap na kumalma ang kanyang kalooban. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, mabilis siyang lumuhod at humingi ng awa kay Huang Feng, na para bang wala siyang pakialam sa mapanghamak na tingin ni Lee Bindian at ng kanyang assistant. Takot talaga si Manager Yang. Ang poster ni Huang Feng ngayon lang ay nagparamdam sa kanya na si Huang Feng ay talagang naglakas loob na patayin siya, at ang tanging taong makakapagligtas sa kanya sa hotel ay natakot din kay Huang Feng. Kung talagang pinatay siya ni Huang Feng dito, walang makakapigil sa kanya, kahit na si Huang Feng ay maparusahan pagkatapos. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay patay na, kaya ano ang silbi? Bang! Sinipa ni Huang Feng si Manager Yang at sinabing, magsalita ka, ano ang nangyayari? Sinabi lang niya na papatayin niya si Manager Yang para lang matakot siya. Magsasalita ako, magsasalita ako. Halatang natakot si Manager Yang kay Huang Feng, kaya hindi siya nang ahas na itago ang anuman. This is mainly because Bindian wanted to terminate her contract and leave the company. After the company's shareholders found out, they were very angry. They were not willing to let Bindian, a money tree, leave. Then, the company's manager Lee asked me to drug Bindian, and then take some photos and videos to threaten Bindian and not let her leave the company. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa kumpanyang ito. Hindi ko talaga gustong gawin ito. Sa oras na ito, itinulak ni Manager Yang ang lahat ng sisihin sa kumpanya, umaasa na bawasan ni Huang Feng at Lee Bindian ang kanilang galit sa kanya at palayain siya. Matapos marinig ni Lee Bindian ang mga salita ni Manager Yang, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Bagamat alam niyang ginamit siya ng kumpanya bilang kasangkapan para kumita, hindi siya kumibo dahil nagpapasalamat siya sa pag-aalaga ng kumpanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kumpanya ay magiging walang puso dahil lamang sa gusto niyang umalis. Kabanata 923. Wala nang magandang impresyon si Lee Bindian sa kumpanya. Hindi niya talaga akalain na ganito ang pakikitungo sa kanya ng mga taong iyon. Kung hindi dahil kay Huang Feng na nagkataong nasa malapit at dumating sa tamang oras, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Siguradong masisira ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi lubusang naniwala si Huang Feng sa mga salita ni Manager Yang. Tinapakan niya ang kamay ng kabilang partido at pinisil iyon ng mariin. Agad na nagpakawala si Manager Yang ng parang baboy na kinakatay. Sa tingin ko hindi mo sinabi ang buong katotohanan ngayon lang. This time, it might be the idea of your company's shareholders. However, I think you must have done it willingly and even willingly. Hindi ka pinilit. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi. Matapos umakyat si Huang Feng sa first-rate realm, hindi lang niya napabuti ang kanyang mga kasanayan, kundi pati na rin ang kanyang mga kasanayan sa memorya at pagmamasid. Kaya naman nahulaan niya ang iniisip ni Manager Yang mula sa mga banayad na pagbabago sa kanyang ekspresyon. I beg you to let me go. I really didn't. Napilitan ako. Gusto pa rin ni Manager Yang na magnganga ang kanyang mga ngipin at magpumilit. Nagsisinungaling ka. Hindi yan ang sinabi mo kay Bindian kanina lang. Sa oras na ito, itinuro ng assistant ni Lee Bindian si Manager Yang at may pagkapuot na sinabi. Ngayon lang, naisip ni Manager Yang na nasa kanyang mga kamay ang tagumpay, kaya ipinagmamalaki niyang sinabi kay Lee Bindian ang mga bagay na hindi niya dapat sinabi. Ngayong narinig niya ang mga salita ng katulong ni Lee Bindian, ang mga bituka ni Manager Yang ay magiging berde na. Kung may oras siya, bakit siya nag-aksaya ng oras at nagsasalita ng napakaraming kalokohan? Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ng assistant ni Lee Bindian, alam niyang hindi siya nagkamali ng hula. Kaya naman, mas pinalakas niya ang kanyang paa. Naririnig pa ng mga taong naruroon ang tunog ng pagkasira ng mga daliri ni Manager Yang. Ang mga sigaw ni Manager Yang ay nagpaliit ng leeg ng manager at mga security guard sa labas ng pinto. Naiintindihan na nila ngayon ang nararamdaman ni Manager Yang. Gayunpaman, imposible para sa kanila na umakyat at iligtas siya. I was wrong.
I was really wrong. I shouldn't have any ideas about Binyan. Nang makita na ang katulong ni Lee Binyan ay nalantad na ang kanyang sarili, si Director Yang sa wakas ay tumigil sa pagpigil at patuloy na nagmamakaawa kay Huang Feng. Walang silbi ang paghingi ng awa sa akin. Humingi ka ng awa sa Frozen Cloud. Sinipa ni Huang Feng ang puwitan ni Manager Yang, pinapunta siya sa harap ni Lee Binyan. Binyan, patawarin mo ako. Alam ko naman talaga na mali ako. Hindi na ako mangangahas na uulitin pa. Mapait na umiyak si Manager Yang habang nagmamakaawa kay Lee Binyan. Nararamdaman niya ang nakamamatay na aura mula kay Huang Feng. Dahil dito, talagang natakot si Manager Yang, na noon pa man ay layaw. Ngayon, ang tanging makakapagligtas sa kanya ay si Lee Binyan sa kanyang harapan. Sa makatuwid, upang makuha ang kapatawaran ni Lee Binyan, humingi ng awa si Manager Yang habang patuloy na sinasampal ang sarili. Hindi nagtagal, namamaga ang dalawang pisngi niya na parang baboy. Si Lee Binyan ay mabait pa rin sa huli. Nang makita si Direk Yang na nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan, naawa siya sa kanyang puso. Bukod dito, alam din niya na kahit na hindi ganap na sinabi ni Direk Yang ang totoo, isang bahagi ng sinabi niya ay totoo. Sa pagkakataong ito, dapat ay nautusan na siya ng kumpanya na gumawa ng hakbang sa kanya. Sa makatuwid, ang kumpanya ay ang pangunahing salarin. Okay, kinapatawad na kita, sabi ni Lee Binyan kay Director Yang. Agad na tumigil si Direk Yang sa kanyang ginagawa at tumingin kay Lee Binyan na may kaaya-ayang nagulat na ekspresyon. Sabi niya, salamat, salamat. Alam kong ikaw, Binyan, ay may pusong Buddha. Sinong nagsabi sa'yong tumigil ka? Muling dumating ang boses ni Huang Feng na natakot kay Director Yang. Agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Don't worry, since napatawad ka na ni Binyan, hindi talaga kita papatayin. Sinabi ni Huang Feng, ngunit, huwag mong ihinto ang iyong ginagawa. Huwag tumigil hanggat hindi dumarating ang pulis. Kaya naman, naipagpatuloy lang ni Direk Yang ang pagsampal sa sarili habang nagdarasal sa kanyang puso na sana ay dumating ang mga pulis ng mas maaga. Buti na lang at hindi mabagal ang takbo ng mga pulis sa pagkakataong ito. Ang Guubon Hotel ay hindi kalayuan sa istasyon ng pulis. Bilang karagdagan, ito ay isang star hotel pagkatapos ng lahat. Kung may nangyari, papansinin din ito ng mga pulis. Sa makatuwid, ang bilis ng mga pulis sa oras na ito ay mas mabilis. Sa panalangin ni Director Yang, maraming pulis ang pumasok sa pangunguna ng manager ng hotel. Napuno agad ng saya ang mukha ni Director Yang. Hindi rin namamali ang paggalaw ng kanyang kamay. Bagamat mabangis si Huang Feng, ngayong narito na ang mga pulis, maliligtas siya. Sinong nagsabi sa'yong huminto ka? Sinabi ni Huang Feng kay Director Yang. Agad na napatingin si Director Yang sa pulis ng may awa. Obviously, gusto niyang iligtas siya ng pulis. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan at ng manager ng hotel ay bahagyang natigilan ang nangungunang pulis, matapos makita si Huang Feng. Pagkatapos, agad siyang ngumiti at naglakad patungo kay Huang Feng at sinabing, kaya nandito si Mr. Huang. Mr. Huang, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sa oras na ito, ang mga mata ng pulis ay kay Huang Feng lamang. Si Director Yang naman at ang manager ng hotel, hindi na niya pinansin. Nang makita ni Direk Yang ang sitwasyong ito, bigla siyang naging alerto. Pagkatapos noon, hindi na niya kailangan na pag-alitan siya ni Huang Feng. Muli niyang sinampal ang sarili, at sa pagkakataong ito, mas mabigat pa ang sampal kanina. May impresyon din si Huang Feng sa pulis na ito. Parang nakita na niya ito dati. Dapat ay nasa isang misyon siya kasama si Direk Wang. Kaya naman, hindi na siya nagulat na kilala siya ng kabilang partido. Wala iyon, sinabi ni Huang Feng, ibalik ang taong ito. Sinubukan ng taong ito na saktan ang kaibigan ko. Ibalik mo siya at ikulong siya ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, si Lee Binyan ay isang malaking bituin. Kailangang isaalang-alang ni Huang Feng ang kanyang reputasyon, kaya sinabi lang niya na gusto ni Director Yang nasaktan si Lee Binyan. Hindi niya sinabi na gusto niyang labagin si Lee Binyan. Bukod dito, kahit na pinatawad na ni Lee Binyan ang direktor na ito na si Yang, halatang ayaw ni Huang Feng na paalisan siya ng ganoon kadali. Mabuting hayaan siyang manatili doon ng ilang araw. Oo, mga pulis. Dali-dali mo akong ilayo at ikulong. Sabi ni Supervisor Yang sa pulis na balisang sabi.
Sa sandaling ito, sa kanyang puso, ang pulis ay mas cute kaysa kay Huang Feng. Maaari pa rin siyang mga tuwiran sa pulisya at gumamit ng pera upang lumipat sa paligid. Gayunpaman, noong kasama niya si Huang Feng, naramdaman niya na walang kahit isang sandali kung saan siya nakaramdam ng ligtas. Tumahimik ka. Pinagalitan ng pulis si Direk Yang, may posas siya at ibalik. Kaagad pagkatapos, kinuha ng isang pulis ang posas at kinuha si Direk Yang. Nang sumunod si Direk Yang sa pulis, napuno ng saya ang mukha nito. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na baliw siya. Mr. Huang, may sasabihin ka pa ba? Nang harapin ng pulis si Huang Feng, napuno ng kabab ang loob ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya alam ang eksaktong pagkakakilanlan ni Huang Feng, maging ang kanyang sariling bureau chief ay magalang sa kanya. Ito ay malinaw na isang malaking pagbaril. Kabanata 924. Wala iyon, sinabi ni Huang Feng, tulungan akong alagaan ang lalaking iyon sa loob. Medyo nabigla ang kaibigan ko sa pagkakataong ito. Naisip ni Manager Yang na magiging maayos siya kung aalis siya kasama ang mga pulis. Hindi niya alam na ayaw siyang pakawalan ni Huang Feng ng ganoon kadali. Sumulyap ang pulis kay Li Bindian at bahagyang nagulat sa kanyang puso. Gayunpaman, agad niyang inilipat ang tingin. Normal para sa isang big star na makipag-ugnayan sa mga anak ng mayayamang pamilya. Sa kanyang opinyon, dapat mayroong ilang relasyon sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian. Kaya naman, galit na galit siya sa inasal ni Manager Yang. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang ilang mga hulas sa kanyang puso, ang pulis ay malinaw na hindi sapat na hanggal upang sabihin ito ng direkta. Sinabi niya kay Huang Feng, Mr. Huang, huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan ang mga taong ito na nagsasapanganib sa kaligtasan ng lipunan. Tumango si Huang Feng. Nagsalita ang pulis ng ilang magalang na salita kay Huang Feng bago umalis kasama ang kanyang mga tao. Bukod kay Huang Feng at ilang iba pa, mayroon lamang isang bahagyang napahiya na manager sa pinangyarihan. Hindi inaasahan ng manager ng hotel na pagkatapos dumating ang pulis, magiging magalang sila kay Huang Feng. Naunawaan na niya ngayon kung bakit walang takot si Huang Feng noon at hinayaan siyang tumawag ng pulis. Halatang may background siya at hindi man lang takot sa pulis. Sa pag-iisip nito, medyo sumama ang loob ng manager. Sa pagkakataong ito, tila kailangan niyang magbayad para makaiwas sa kapahamakan. Pagkatapos ng lahat, si Li Bindian ay naaksidente sa kanyang hotel. Hanggat iginiit ni Huang Feng ang puntong ito, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Hindi lang niya alam kung gaano kalaki ang gana ni Huang Feng. Umaasa siya na hindi ito masyadong malaki. Kung hindi, hindi niya magagawa ang desisyon. Well, wala na lahat. Let's talk about the compensation, sabi ni Huang Feng sa manager. Dumating talaga, sa isip ng manager. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Huang Feng at sa iba pa nang may paghingi ng tawad, Mr. Huang, sa tingin mo ba ay sapat na ang 100,000? Lubos din kaming ikinalulungkot para sa pinsalang na idulot kay Miss Li Bindian. 100,000, bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon kahalaga ang metal na pintong iyon. Gayunpaman, siya ang nakasira ng pinto pagkatapos ng lahat. Hindi ito inamin ni Huang Feng. Sa tingin ba niya ito ay masyadong maliit? Nang makita ng manager ang ekspresyon ni Huang Feng, halatang hindi siya nasisiyahan sa numerong ito. Kaya mabilis niyang sinabi, 150,000, paano kung 150,000? Ito na ang pinakamalaking sinseridad na maibibigay ko sa iyo. Panipi, sa pagkakataong ito, hindi nagsisinungaling ang manager ng hotel. Kung hindi nasisiyahan si Huang Feng sa numerong ito, maaari lamang niyang tanungin ang kanyang amo. Nang marinig ni Huang Feng na talagang nagtaas muli ng presyo ang kabilang partido, medyo nalungkot siya sa kanyang puso. Pinaglalaroan siya nito, ngayon lang, 100,000 na. Sa maikling panahon, tumaas talaga ito ng 50,000. Sinadya niyang lokohin siya. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Huang Feng, lihim na nagreklamo ang manager ng hotel sa kanyang puso. Gayunpaman, si Huang Feng ay may background at hindi maaaring masaktan. Naghanda lang ang manager na tawagan ang kanyang amo. Sino ang nakakaalam na sinabi ni Huang Feng, okay, 150,000 ito. Magbabayad ako gamit ang card. Bagamat naramdaman ni Huang Feng na medyo mataas ang bilang na ito,
naantala niya ang negosyo ng kabilang partido. Bukod dito, magkakaroon ng ilang iba pang mga epekto. Bagamat maaaring bugbugin ni Huang Feng si Manager Yang, hindi siya isang hindi makatwirang tao. Huang Feng, babayaran ko ito. Sabi ni Li Bingyuan, saka sinenyasan ng kanyang assistant na magbayad. Sa pagkakataong ito, walang sinabi ang katulong ni Li Bingyuan. Pagkatapos ng lahat, sinira ni Huang Feng ang pinto para sa kanya at kay Bingyuan. Ang perang ito ay talagang hindi dapat bayaran ni Huang Feng. Okay, I still have this money. Okay lang, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Huang Feng at ng iba pang dalawa ay nagulat sa manager. Pagkatapos, nang makita niya ang katulong ni Huang Feng at Li Bingyuan na nag-abot ng mga card, napagtanto niya na mali ang pagkakaintindi niya. Hindi ibig sabihin ni Huang Feng na gusto niyang bayaran ang mental damage compensation ng kanyang kaibigan, ngunit gusto niyang bayaran ang hotel. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng manager. Sa isip ng manager ng hotel, si Huang Feng ay may malakas na background at kakayahan. Ang gayong tao ay dapat na napakamayabang at hindi mapagpatawad. Bagamat ang bagay na ito ay walang gaanong kinalaman sa hotel, kung talagang gusto ni Huang Feng na gumawa ng gulo, hindi ito kakayanin ng hotel. Sa makatuwid, handa ang manager na bayaran si Huang Feng. Isa pa, hindi niya akalain na may mali dito. Inaasahan lang niya na hindi masyadong malaki ang gana ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay ganap na mali. Hindi lang gusto ni Huang Feng ang kompensasyon ng hotel, ngunit gusto rin niyang bayaran ang hotel. Sa sandaling ito, naramdaman ng manager ng hotel na nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Bakit natulala ka? Dalhin mo na dali, may gagawin pa tayo. Nakita ni Huang Feng na nakatitig lang sa kanya ang manager, kaya hindi siya nasisiyahan. Hindi pa ganap na nakaka-recover si Li Bingyuan. Kailangan pa niyang ilayo ang mga ito. Nakabawi ang manager ng hotel matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng. Hindi niya namamalayan na gusto niyang gawin ang sinabi ni Huang Feng. Gayunpaman, nang ang kanyang kamay ay nasa kalahati na, siya ay nag-react at mabilis na sinabi kay Huang Feng, hindi, Mr. Huang, hindi namin matatanggap ang perang ito. Anong problema? Kumunat ang noo ni Huang Feng at nagtanong. Oo, huwag mong tanggapin ang pera niya, tanggapin mo ang sa amin. Sabi ng assistant ni Li Bingyuan at iniabot ang kanyang card. Obviously, na-misunderstood din niya ang ibig sabihin ng manager. Hindi, nagkamali kayong dalawa. Umiling pa rin ang manager at sinabing, I can't touch your money. This time, we brought a shock to Miss Bingyuan. It's our hotel's responsibility. Masayang-masaya na kaming dalawa na hindi kayo nagkaproblema sa amin. Paano namin tatanggapin ang pera nyo? Kung sa pinto naman iyon, wala naman masyadong halaga, palitan mo na lang. Bagamat may halaga pa rin ang pintong iyon, sa oras na ito, halatang hindi talaga tatanggapin ng manager ng hotel ang pera mula kay Huang Feng at sa iba pa dahil sa pintong iyon. Kung hindi, kung alam ng amo, hindi lang siya pupurihin, masisisi pa niya. Para sa isang hotel na tulad nila, kailangan magkaroon ng magandang relasyon sa mga pulis. Kilala niya ang pulis na nanguna sa team kanina lang. Isa siyang kapitan, ngunit nang makita ng kabilang partido si Huang Feng, napakagalang niya. Malinaw, ang background ni Huang Feng ay talagang hindi karaniwan. Paano niya nagagawang saktan si Huang Feng para sa ganoong kaliit na halaga? Yung 150,000 na sinabi ko lang ay kabayaran namin kay Miss Bingyuan. Tapos si Miss Bingyuan natakot sa amin. We should express our gratitude, the manager said. Hindi na kailangan, mabilis na sabi ni Li Bingyuan. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng, halatang hinihintay itong magsalita. Oo, hindi na kailangan. Sabi ni Huang Feng, hindi magkukulang ng pera si Li Bingyuan. Bukod dito, ang bagay na ito ay talagang walang kinalaman sa hotel. Dahil ayaw mong bayaran namin ang pinto, aalis muna kami. Kabanata 925. Dahil ayaw ng hotel na mawalan sila ng pera, hindi ipipilit ni Huang Feng na magbigay ng pera sa kabilang partido. Kaya naman, sinuportahan niya si Li Bingyuan at ang kanyang katulong at naghanda na umalis. Medyo nagulat ang manager ng hotel sa inasta ni Huang Feng. Nakita lang niya na medyo mabangis si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kabait na tao. Ito ang business card ko. Mr.
Huang, kung darating ka para kumain dito sa hinaharap, maaari mo akong hanapin. Mabilis na ibinigay ng manager ng hotel ang kanyang business card. Natural na gusto niyang makipagkaibigan kay Huang Feng, isang taong may magandang background at madaling kausap. Tumango si Huang Feng at casual na iniligpit ang name card. Pagkatapos, umalis siya kasama si Li Binyan at ang dalawa pa. Dadalhin kita sa tinitirhan mo. Tinulungan silang dalawa ni Huang Feng na pumasok sa kanyang sasakyan at sinabi. Okay, sagot ni Li Binyan. Kung tungkol sa kanyang katulong, natural na wala siyang anumang pagtutol. Hindi nagtagal, pinapunta silang dalawa ni Huang Feng sa hotel na kanilang tinutuluyan. Pagkatapos noon, nagsalin siya ng 2 basong tubig para makapagpahinga sila. Gusto ni Direk Yang na kumuha ng video ni Li Binyan, at ayaw niyang makipaglaro sa isang kahoy na tao. Sa makatuwid, ang gamot na ibinigay niya kay Li Binyan ay ang uri na nagpawala ng lahat ng kanyang lakas. Hindi ito aphrodisiac. Alam na ito ni Huang Feng sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kanilang pulso. Sa makatuwid, kailangan lang nina Li Binyan at Li Binyan na magpahinga ng maayos, at magiging maayos sila. Mauna na ako, magpahinga muna kayo, magiging maayos na kayo pagkatapos ng isang gabing pahinga. Sinabi ni Huang Feng kina Li Binyan at Li Binyan. Sa orihinal, hinanap niya si Li Binyan ngayong gabi para pag-usapan ang mga usapin ng kumpanya. Gayunpaman, ang kalagayan ni Li Binyan at Li Binyan ngayon ay halatang hindi angkop na pag-usapan ng tungkol sa trabaho, kaya't si Huang Feng ay maghintay lamang hanggang bukas. Wag na, pwede bang magtagal ka pa? Tumingin si Li Binyan kay Huang Feng nang may awa. Sa harap ng mga tagalabas, hindi siya magpapakita ng ganoong ekspresyon. Gayunpaman, sa harap ni Huang Feng, hindi niya sinasadyang itago ang kanyang emosyon. Minsan, sinasadya pa niyang kumilos ng may kalokohan kay Huang Feng. Ilang beses na siyang nailigtas ni Huang Feng, kaya sa kanyang puso, si Huang Feng ay isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan at pag-asa, tulad ng kanyang kapatid. Sa isang tiyak na lawak, si Li Binyan ay mas nakadepende kay Huang Feng. Ngayong gabi, kahit na walang nangyari kay Li Binyan sa huli, natatakot pa rin siya. Sa makatuwid, gusto na niya ngayon ang kumpanya ni Huang Feng, at ayaw niyang umalis si Huang ng maaga. Mr. Huang, stay for a while. Babalik muna ako sa kwarto ko. Hindi na pinalayas ng assistant ni Li Binyan si Huang Feng sa pagkakataong ito, dahil naiintindihan niya na ang nangyari kanina ay may epekto pa rin kay Li Binyan. Matutulungan ni Huang Feng si Li Binyan na maibsan ang ilan dito. Okay kung ganoon. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Pagkatapos nito, bumalik ang katulong ni Li Binyan sa kanyang silid. Bagamat hindi pa siya ganap na gumaling, pagkatapos ng panahong ito ng pahinga at pag-inom ng tubig, wala siyang problema sa paglalakad. Kaya lang hindi pa rin makapagbigay ng sobrang lakas ang katawan niya. Pagkaalis ng kanyang assistant, tiningnan ni Li Binyan si Huang Feng na may matamis na ngiti at sinabing, Huang Feng, salamat sa gabing ito. Iniligtas mo akong muli. Sa puso ni Li Binyan, si Huang Feng na ngayon ang kanyang tagapag-alaga na anghel. Sa tuwing siya ay nasa panganib, si Huang Feng ay palaging nagpapakita sa oras at nagil-iligtas sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng mas magandang impresyon si Li Binyan kay Huang Feng sa kanyang puso. Kasabay nito, si Li Binyan ay naging mas umaasa kay Huang Feng. Nagpasalamat ka na sa akin kanina. Umupo si Huang Feng sa tabi ni Li Binyan at tumingin sa kanya at sinabing, at, hindi ba tayo magkaibigan? Bakit napakagalang mo? Sa puso ni Huang Feng, bagamat si Li Binyan ay isang malaking bituin at isang taong marangal, siya ay isa ring maliit na batang babae na kailangang alagaan. Siya ay simple at kaibig-ibig. Hindi naramdaman ni Huang Feng na may mali sa pagtulong sa kanya. Bukod dito, naramdaman din ni Huang Feng na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya. Kung ayaw ni Li Binyan na wakasan ang kontrata sa naunang kumpanya at umalis para tulungan siya, hindi niya sana maranasan ang insidente ngayong gabi. Siyempre, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, siya man o si Li Binyan, nakita nilang lahat ang totoong mukha ng dating kumpanya ni Li Binyan. Ito rin ay isang magandang bagay para kay Li Binyan. Oo, magkaibigan tayo. Hindi mo kailangang maging magalang. Nakangiti ring sinabi ni Li Binyan, tama, hindi mo ba sinabi na may hinahanap ka sa akin? Ano ito? Panipi.
Anyway, may time silang dalawa ngayon. Natural na gustong kausapin ni Li Bindian si Huang Feng. Kahit na tungkol sa trabaho ang pag-uusapan, she was willing. Actually, wala lang. I just want to invite you to join my company. Ganun pa man, mukhang nakapagdesisyon ka na. Gusto ko pa ring magpasalamat sa tiwala mo sa bagong tatag kong kumpanya. Sabi ni Huang Feng, why are you thanking me? Hindi mo man lang sinabi na magkaibigan tayo. You don't need to be so polite. Nakangiting sabi ni Li Bindian, at niyakap ko rin ang hita mo ng maaga. Kapag lumaki ang kumpanya mo sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan. Paano kaya ito? Sinabi ni Huang Feng, makatiyak kang tiyak na hindi ka maghahirap kung papasok ka sa kumpanya ko. Alam ni Huang Feng na si Li Bindian ay inayos ng kumpanya na lumahok sa maraming komersyal na pagtatanghal at hapunan na hindi niya gustong lumahok. Para sa ganoong bagay, tiyak na hindi mangyayari si Huang Feng. Then, I would like to thank the big boss for taking care of me. Nakangiting sabi ni Li Bindian. Tama, ano ang gagawin mo sa pagtatapos ng iyong kontrata? Paano kung pumunta ako sa headquarters ng kumpanya kasama mo? Sabi ni Huang Feng kay Li Bindian. Sa mga kaganapan ngayong gabi, parehong naiintindihan ni Li Bindian at Huang Feng na ang kumpanya ni Li Bindian ay hindi papayag na umalis siya ng madali. Nang pumunta si Li Bindian sa punong tanggapan ng kumpanya upang pangasiwaan ang mga pamamaraan ng pagwawakas, tiyak na magkakaroon ng maraming kahirapan. No need. Nagkataon lang na nasa bahay ko ang headquarters ng kumpanya. Pagdating ng oras, hihingi ako sa kapatid ko na samahan ako, sabi ni Li Bindian. Nang marinig ang mga salita ni Li Bindian, alam ni Huang Feng na hindi nilayo ni Li Bindian na hayaang madaling lumipas ang mga kaganapan ngayong gabi. Sobrang inaalala siya ng kapatid niya. Kung alam niyang gustong sakta ng kumpanya ang kapatid niya, nakakapagtaka kung hindi siya mababaliw. It's better for me to go. After all, it's not very convenient for you with your identity just now. I'm different. At saka nangyari ito sa iyo dahil sa kumpanya ko. No matter what, I'm responsible for it, ani Huang Feng. Nag-alinlangan si Li Bindian at sinabing, mauubos ba nito ang iyong oras? Tiyak na gusto ni Li Bindian na samahan siya ni Huang Feng, ngunit hindi niya gustong abutin ang oras ni Huang Feng, kaya pinili niyang hanapin ang kanyang kapatid. It's okay. I am now a hands-off boss. I can go anywhere I want. Sabi ni Huang Feng. Kabanata 926. Nagkasundo ang dalawa sa oras na pumunta sa punong tanggapan ng kumpanya ni Li Bindian bukas. Pagkatapos nito, sinamahan ni Huang Feng si Li Bindian upang pag-usapan ang iba pang mga bagay sandali. Nang makitang huli na ang oras, nagpaalam siya. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nalaman niyang hindi pa nagpapahinga si Bai Xiaoro. Nanunood siya ng TV sa sofa. Naghihintay sa pagbabalik ko. Umupo si Huang Feng sa tabi niya at natural na inakbayan ang kanyang balikat. Pagkatapos ng matalik na pakikipag-ugnayan kagabi, mas naging malapit ang relasyon ni Huang Feng at Bai Xiaoro. Parang tinusok ang layer ng window paper. Hindi na kailangan pang magtago ang dalawa. Sino ang naghihintay sa iyo? Inilibot ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata kay Huang Feng at marahang pumiglas. Nang makitang hindi na siya makalaya, sumuko siya. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, ayaw niya talagang kumawala. Sa katunayan, pagkatapos makipagtalik kay Huang Feng, ang puso ni Bai Xiaoro ay halos lahat kay Huang Feng. Sa puntong ito, marahil si Huang Feng mismo ay hindi ito napagtanto dahil si Bai Xiaoro ay karaniwang isang napaka-independenteng tao. Kung hindi, wala siyang lugar sa National Security Agency kung saan maraming eksperto. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay si Bai Xiaoro ay isang ulila mula noong siya ay bata pa. Natutunan niya ang panloob na lakas kapag nagkataon. Nang maglaon, umasa siya sa sarili niyang pagsisikap na makapasok sa National Security Agency at naging pinuno ng pangkat. Gayunpaman, hindi maitago ng malakas na anyo ang kahinaan sa kanyang puso. Bagamat karaniwang malamig si Bai Xiaoro sa iba, ito ay nauugnay sa kanyang kapanganakan. Hindi na siya mahal mula pa noong bata pa siya at madalas na siyang binubuli. Dahil dito, unti-unti niyang naugalyang hindi mahilig makipag-ugnayan sa iba. Kung tutuusin, bilang ulila, palagi siyang tinatawag na wild child ng mga batang nakapaligid sa kanya simula pa noong bata siya.
Ang puso ni Bai Xiaoro ay natural na hindi komportable. Sa makatuwid, kahit na siya ay nasa National Security Agency sa loob ng maraming taon, si Bai Xiaoro ay walang maraming kaibigan sa National Security Agency. Noon, walang nakakaalam na sa puso niya, gusto rin niyang alagaan at may magmamahal sa kanya. Matapos makipagtalik kay Huang Feng, bagamat hindi siya nagbago sa anyo, nang humarap siya kay Huang Feng, iba na ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, itinuring na niya si Huang Feng bilang kanyang pinakamalapit na pamilya sa mundo. Sa kanyang puso, marami siyang malapit at umaasa kay Huang Feng. Lalo na pagkatapos kagabi, nang opisyal nilang pinunit ng dalawa ang layer ng window paper, talagang hindi siya makatulog nang hindi niya nakitang bumalik si Huang Feng ngayong gabi. Ang kanyang puso ay nag-iisip tungkol kay Huang Feng sa lahat ng oras. Minsan, iniisip pa niya kung iiwan siya ni Huang Feng tulad ng kanyang mga magulang at hindi na siya gusto. Sa makatuwid, nang makita niyang pumasok si Huang Feng, talagang napakasaya niya sa kanyang puso. Sino pa kaya yun? Siyempre, magaling kong asawa yon. Hinalikan ni Huang Feng ang mukha ni Bai Xiaoro at nakangiting sinabi. Sino ang asawa mo? Ang dami mong babae. Hindi ko nga alam kung nasaan ako. Sinabi ni Bai Xiaoro, gabi ka na bumalik. Tiyak na pumunta ka para samahan ng ibang babae. May amoy pa sa iyong katawan. Ang ganda ng ilong mo. Sinabi ni Huang Feng, may kasama akong babae. Kilala mo ang babaeng ito. Siya si Li Bingyan. May nangyari sa kanya ngayong gabi. Pagkatapos noon, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang nangyari kay Li Bingyan sa Guoban Hotel. Tumango si Bai Xiaoro, mukhang ibang babae ang nasaktan mo. Kung para sa iyo, hindi siya makakatagpo ng ganoong bagay. Dapat mo siyang samahan. Gayunpaman, ang mga direktor ng kanyang kumpanya ay hindi mabubuting tao. Kung alam nila ang background ni Li Bingyan, hindi ko alam kung hihimatayin sila sa takot. Ano ang pinagsasabi mo? Sa pagitan ko at ni Bingyan, hindi ito ang iniisip mo. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang bagay na ito ay dahil sa akin. Pupunta ako sa kanyang kumpanya kasama siya bukas at tutulungan siya sa mga pamamaraan ng pagtatapos ng kontrata. Natatakot ako na hindi ka magtatagumpay sa pagkakataong ito. Sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng at sinabing, alam ko. Pagkatapos noon, binuhat ni Huang Feng si Bai Xiaoro at sinabing, okay, gabi na. Matulog na tayo ng maaga. Ibaba mo ako, napakadumi mo. Hindi ka ba marunong maghugas? Sabi ni Bai Xiaoro na may pulang mukha. Sabay na tayong maghilamos. Dinala ni Huang Feng si Bai Xiaoro ng direkta sa banyo. Bilang resulta, ang shower na ito ay natagalan din sa ilang kadahilanan. Kinaumagahan, nagising si Huang Feng na masigla. Si Bai Xiaoro ay natutulog din sa tabi niya na may pulang mukha. Hindi pa siya nagigising. Dahil sa naunang insidente, hindi nagpumilit si Bai Xiaoro na bumalik sa kanyang kwarto para matulog kagabi. Pareho silang natulog sa kwarto ni Huang Feng. Dahil nandoon si Bai Xiaoro kahapon, walang oras si Huang Feng para tingnan ang storage box. Kaya naman, pagkagising niya sa umaga, ang una niyang ginawa ay ang pag-check sa storage box. Sa pagkakataong ito, ang storage box ay nagbigay din sa kanya ng isang kaaya-ayang sorpresa. Super Seed, isang buto na tumubo sa napakabilis na bilis. Maaari itong tumubo sa lubhang malupit na kapaligiran tulad ng mga disyerto. Hindi ito kailangang sadyang pangalagaan. Ito ay isang epektibong paraan upang labanan ang desertification. Tiningnan ni Huang Feng ang maraming buto na may kinang na metal sa bag. Medyo nagulat siya, hindi niya inaasahang makukuha ang mga bagay na ito sa pagkakataong ito. Ang mga nawala sa storage box ay ang mga peach pit at pear pits na nilagay niya noon. Inilagay sila ni Huang Feng matapos mabigyang inspirasyon ng Peach of Immortality. Hindi inaasahan ni Huang Feng na maibabalik niya ang mga bagay na ito sa napakaikling panahon. Ang Super Seed ay maaaring hindi gaanong pakinabang kay Huang Feng mismo, ngunit sa ilang mga lugar ng disyerto, ang bagay na ito ay maihahambing sa isang banal na bagay. Sa Huoxia, mayroon ding mga lugar na disyerto. Sa maraming lugar, may madalas na mga sandstorm sa mga nakaraang taon, lalo na sa Imperial Capital. Taon-taon, ang bansa ay namuhunan ng malaki sa lugar ng kontrol ng desertification, ngunit ang epekto ay hindi maganda. Si Huang Feng ay nakakuha ng maraming buto sa pagkakataong ito, ngunit ito ay limitado rin.
Kung gusto niya talagang magkaroon ng epekto sa disyerto, halatang hindi sapat ang bilang ng mga binhing ito. Gayunpaman, may storage box store si Huang Feng. Dati, dahil hindi siya nagkukulang ng anumang bagay na masyadong apurahan, nagpunta siya sa tindahan ng ilang beses. Bilang karagdagan, napakaraming bagay doon, kaya talagang hindi alam ni Huang Feng kung ano ang naroroon. Sa pagkakataong ito, pagkatapos makuha ang Super Seed, sinadya ni Huang Feng na pumunta sa storage box store para tingnan. Nalaman niya na mayroon ding Super Seed doon, ngunit ito ay ibinebenta ng kilo. Hindi bababa sa 100 kilo ng Super Seed, ang presyo ng 100 kilo ng Super Seed ay 10 milyon. Kung ang Super Seed na ito ay talagang kasing ganda ng sinabi sa panimula, pakiramdam ni Huang Feng ay hindi mahal ang presyong ito. Kabanata 927. Anong ginagawa mo? Habang ang isip ni Huang Feng ay gumagala sa tindahan ng storage box, narinig ang boses ni Bai Xiaoro. Lumingon si Huang Feng upang tumingin sa kanya at nakangiting sinabi, "Wala, gising ka na." Panipi. Tumugon si Bai Xiaoro, ngunit hindi siya agad bumangon. Sa halip, humiga siya sa kama at kinusat ang mga mata. Wala siyang nakitang kakaiba kay Huang Feng. Sa katunayan, alam na ito ni Huang Feng. Hindi matutuklasan ng ibang mga tao ang mga salita sa mga bagay na ipinagpapalit mula sa mga kahon ng imbakan. Katulad nito, hindi nila matutuklasan ang tindahan kung saan matatagpuan ang mga storage box. Sa karamihan, makikita lang nila ang mga storage box. Ano yang hawak mo sa kamay mo? Tiningnan ni Bai Xiaoro ang cloth bag sa kamay ni Huang Feng at nagtanong. Ilang mga buto, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, itinabi niya ang mga buto, humiga sa kama, at niyakap si Bai Xiaoro para mahiga. Yumuko si Bai Xiaoro sa mga bisig ni Huang Feng at sinabing, "Bakit mo dinala ang mga buto sa silid?" "Wala lang. I'll explain these things to you later," sabi ni Huang Feng. Napakahiwaga, sabi ni Bai Xiaoro, ngunit hindi na nagtanong pa. "By the way, can I ask you something? If I want to register someone, can you help me with it?" Tanong ni Huang Feng. "Hindi ba kayo kaibigan ni Qiuning Shuang? Mahahanap mo lang siya para sa bagay na ito." Tanong ni Bai Xiaoro na may pagdududa. Sa katunayan, malulutas ni Qiuning Shuang ang usapin ng pagpaparehistro ng mga tao. Hindi na kailangang dumaan sa mga koneksyon ng National Security Agency. "No, I mean, ang daming gustong magparehistro this time. At saka, ayokong imbestigahan ng iba ang pinanggalingan nila," sabi ni Huang Feng. "Marami." Lalong naguluhan si Bai Xiaoro, Ilang dosina, marahil higit pa sa hinaharap. Sabi ni Huang Feng, "Ikaw ay isang human trafficker. Bakit biglang maraming tao ang walang rehistro sa bahay?" Gulat na sabi ni Bai Xiaoro. Bagamat sinabi niya iyon, hindi siya naghinala tungkol kay Huang Feng. Nagulat na lang siya na biglang gustong tumulong ni Huang Feng sa napakaraming tao na magparehistro. "I really can't explain this matter now. I will definitely explain it to you in the future, okay?" Sabi ni Huang Feng. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng, pagkatapos ay tumango at sinabing, "Okay, naniniwala ako sa iyo. Ibigay mo sa akin ang mga larawan at pangunahing impormasyon ng mga gustong magparehistro. Haharapin ko ito." "Salamat." Pasasalamat na sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Bai Xiaoro ay hindi nagtanong sa kanya ng kahit ano ng detalyado at piniling maniwala sa kanya at tulungan siya. Labis ang pasasalamat ni Huang Feng. "Hindi mo kailangang maging magalang sa akin." Ipinahiwatig ni Bai Xiaoro ang kanilang kasalukuyang hitsura at inilibot ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang paghingi kay Bai Xiaoro na tumulong sa pagpaparehistro ng sambahayan ay pansamantalang ideya din ni Huang Feng. Ito ay higit sa lahat dahil bumisita si Huang Feng sa storage box store dahil sa sobrang buto at nalaman niyang maraming magagandang bagay dito. Mayroong kahit na maraming mga bagay na malayo sa kasalukuyang teknolohiya. Gayunpaman, nagkaroon din ng problema si Huang Feng. Ibig sabihin, kung ipinagpalit niya ang mga bagay na ito, paano niya ipapaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay na ito? Nang ilabas niya ang sistema ng paggamot sa dumi sa alkantarilya, hindi gaanong nag-isip si Huang Feng. Kamakailan lamang, dahil ang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay nagiging mas at mas popular,
ito ay nakakakuha ng higit na pansin. Sinabi na ni Guo Liang kay Huang Feng na tila may nagtatanong tungkol sa bagay na ito. Pagdating ng panahon, kung talagang may nag-iimbestiga, hindi maipaliwanag ni Huang Feng ang pinagmula ng bagay na ito. Sa makatuwid, naisip ni Huang Feng na magtayo ng laboratorio. Sa ganitong paraan, maaari niyang linlangan ang mga tao. Gayunpaman, para sa mga kawani ng laboratorio, ayaw niyang pumili ng mga totoong tao. Pagkatapos ng lahat, hanggat sila ay tunay na tao, si Huang Feng ay hindi nang ahas na lubusang magtiwala sa kanila. Kung ipagkanulo nila siya isang araw, hindi niya malalaman. Sa ibang mga espasyo, natikman na ni Huang Feng ang tamis ng pagbili ng mga alipin. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, nilayo ni Huang Feng na punuin ng mga alipin ang mga kawani ng laboratorio. Ang tindahan ng mahiwagang storage box ay talagang nagbebenta ng mga alipin. Bagamat hindi mura ang presyo, nagpasya si Huang Feng na bilhin ang mga ito sa unang pagkakataon na nakita niya ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga aliping ito na binili niya sa pamamagitan ng kahon ng imbakan ay tiyak na hindi magkakaroon ng anumang mga problema sa mga tuntunin ng katapatan. Si Huang Feng ay maaari ding magbigay ng maraming bagay sa kanila sa hinaharap. Matapos ang mga aliping ito ay dumating sa katotohanan, ang problema sa pagkakakilanlan ay kailangan ding lutasin. Kinailangan silang bigyan ni Huang Feng ng legal na pagkakakilanlan. Kung kakaunti ang bilang ng mga tao, tiyak na walang problema si Huang Feng na hanapin si Qiu Ningshuang o si Secretary Qiu mismo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga taong kailangan niyang harapin ay masyadong marami, kaya maaari lamang niyang piliin na humingi ng tulong kay Bai Xiaoro. Sa kabutihang palad, handa si Bai Xiaoro na tumulong. Kasabay nito, mayroon din siyang kakayahang tumulong. Sandaling nahiga ang dalawa sa kama at bumangon. Bagamat gusto ni Huang Feng na mag-ehersisyo muli, nakipag-appointment na siya kay Li Bingyan, kaya hindi siya makapag-antala. Pagdating ni Huang Feng sa hotel, inayos na ni Li Bingyan at ng kanyang assistant ang kanilang mga gamit. Matagal ka na bang naghihintay? Mabilis na umakyat si Huang Feng para tulungan silang dalawa na bitbitin ang kanilang mga gamit. Hindi, kakatapos lang namin ng formalities. Sabi ni Li Bingyan na may matamis na ngiti, habang ang kanyang katulong ay nakakunot ang kanyang mga labi sa kanyang likuran. Kung tutuusin, matagal na silang down na dalawa. Madaling araw, hindi na makapaghintay si Li Bingyan na bumangon at mag-impake ng kanilang mga gamit. Ano ang pakiramdam mo? Sabi ni Huang Feng pagkatapos ilagay si Li Bingyan at ang mga gamit ng kanyang assistant sa trunk. I feel much better. I'm fine now. Sabi ni Li Bingyan. Mabuti naman, sinabi ni Huang Feng, tara na. Pagkatapos ay sumakay si Li Bingyan at ang kanyang assistant sa kotse ni Huang Feng. Pagkatapos, pinaandar ni Huang Feng ang kotse at nagmaneho papunta sa airport. Gayunpaman, ang hindi napansin ni Huang Feng at ng iba pa ay sa isang silid sa isang gusali na may kalayuan sa hotel, si Shen Yan, ang paparazzo na naglantad sa iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Bingyan, ay tuwang-tuwang inalis ang kamera sa kanyang kamay. Mula nang ilantad ni Shen Yan ang iskandalo sa pagitan ni Li Bingyan at ng kanyang misteryosong kasintahan noong nakaraan, tumaas ang kanyang reputasyon sa bilog na ito. Binigyan din siya ng editor-in-chief ng kanyang pahayagan ng pinakamahusay na kagamitan at hiniling sa kanya na patuloy na maging responsable sa pagbabantay kay Li Bingyan. Sa pagkakataong ito, pumunta si Li Bingyan sa Jiangzhou upang magsagawa ng konsyerto, na labis na ikinatuwa ni Shen Yan. Nangangahulugan ito na dumating na ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, nang maglaon, nalaman niyang mas maingat si Li Bingyan sa pagkakataong ito. Halos hindi na siya lumabas, at kasama lang niya ang kanyang katulong. Dahil dito, hindi siya makatanggap ng anumang kapaki-pakinabang na balita. Sa katunayan, ang hindi alam ni Shen Yan ay lumabas na si Li Bingyan noon. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan sa makeup ay napakahusay pa rin. Hindi ito napansin ni Shen Yan. Kagabi, nang pabolaikan ni Huang Feng si Li Bingyan, sadyang hinaranggan niya ang mukha ni Li Bingyan. Kasabay nito, binigyang pansin din niya ang paligid. Sa makatuwid, bagamat malapit si Shen Yan sa hotel kagabi, hindi niya napansin na magkasamang bumalik sina Huang Feng at Li Bingyan. Ngayon, hindi alam ni Shen Yan na aalis na si Li Bingyan. Naghintay lang siya sa tapat ng hotel. Hindi niya akalain na ganito pala kalaki ang gagawin niya.
Kabanata 928. Mayaman ako. Yayaman na naman ako. After waiting for so many days, I finally waited for it. Tuwang-tuwang sabi ni Shen Yan sa sarili habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ang bagong kagamitan na ito ay talagang kamangha-mangha. Kahit sa ganoon kalayuan, nakakakuha pa rin siya ng malinaw na larawan. Sa larawan, malinaw na wala sa larawan sina Huang Feng at Li Bingyuan. Kung tungkol sa kotseng minamaneho ni Huang Feng, si Shen Yan ay hindi estranghero. Dahil sa iskandalo sa pagitan ng may-ari ng kotse na ito at ni Li Bingyuan kaya naabot niya ang kanyang kasalukuyang katayuan sa paparazzi circle. Kasabay nito, tumanggap din siya ng malaking halaga ng pera dahil dito. Kaya naman, paano niya makakalimutan ang sasakyang ito? Higit pa rito, ang kotse ni Huang Feng ay napaka-espesyal at kapansin-pansin. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Shen Yan ay ang may-ari ng kotseng ito ay si Huang Feng, ang dating security guard ng Changzhou Group. Dati, nagkaroon din ng iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Bingyuan. Nalantad ito ng isang third-rate na bituin, ngunit walang naniwala sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, si Li Bingyuan ay isang kilalang bituin na may net worth na daan-daang milyon. Bukod dito, napakaganda niya at maraming tagahanga. Ngunit si Huang Feng ay isang security guard lamang ng isang kumpanya. Ang dalawang taong ito ay hindi magkatugma. Sa makatuwid, kahit na sinabi ito ng maliit na bituin ng may kumpiyansa, hindi ito pinaniwalaan ng mga ordinaryong tao. Hanggang sa huli na kinuha na ni Shen Yan ng larawan si Li Bingyuan na nakaupo sa isang supercar at nakikipag-ugnayan sa may-ari ng kotse na ito na naniwala ang publiko na si Li Bingyuan ay talagang may kasintahan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi isang security guard, ngunit isang napakayamang pangalawang henerasyon. Gayunpaman, hindi inasahan ni Shen Yan na ang may-ari ng supercar na ito ay si Huang Feng, na isang security guard hindi pa nagtagal. Alam din ni Shen Yan ang tungkol kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sina Huang Feng at Li Bingyuan ay nagkaroon ng iskandalo noon. Bukod dito, sa konsyerto ni Li Bingyuan, kumanta rin si Huang Feng kasama niya sa entablado. Makikita na dapat maganda ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, kahit na ito ay mabuti, walang sino man ang maaaring mag-isip na ang dalawa ay magiging mag-asawa. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat ng dalawa, kahit si Shen Yan ay hindi naniwala. Gayunpaman, ngayon ay nakita niya sa sarili niyang mga mata na si Huang Feng ang may-ari ng kotse. Sa madaling salita, ang dalawang iskandalo na inilantad noon ni Li Bingyuan ay talagang iisang tao. Sinabi ni Li Bingyuan sa konsyerto na pumunta siya sa Jiangzhou dahil mayroong isang napakahalagang tao sa kanya dito. Pagkatapos, inanyayahan niya si Huang Feng na kumanta kasama niya sa entablado. Pagkatapos, ang lahat ay may katuturan. Si Huang Feng ang napakahalagang tao na sinabi niya. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang dalawang tsismis tungkol sa kanya at kay Huang Feng ay tiyak na totoo. Talagang pasabog ang balitang ito. Ito ay mas nakakagulat kaysa sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay talagang mangyayari. Siguradong magugulat ang mga tagahanga ni Li Bingyuan sa pagkakataong ito. Napaisip si Shen Yan habang naglalakad palabas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalma ang kanyang excited na mood. Speaking of which, ano ang pagkakakilanlan ng Huang Feng na iyon? Halatang security guard siya noon. Paano niya kayang bumili ng ganoon kagandang sasakyan? Ganon na ba kataas ang sweldo ng mga security guard? Si Shen Yan ay napaka-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, si Li Bingyuan ay isang pampublikong figure. Maaari niyang malaman ang maraming bagay tungkol kay Li Bingyuan, ngunit hindi si Huang Feng. Sa makatuwid, halos wala siyang pagkaunawa kay Huang Feng. Nalaman lang niya na si Huang Feng ay isang security guard ng Changzhou Group sa pamamagitan ng mga nakaraang iskandalo. Pakiramdam ko, kung sisiyasatin ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, ito rin ay magiging isang kahindek-hindek na balita. Hindi ito mas maliit kaysa sa iskandalo kay Li Bingyuan. Naisip ni Shen Yan sa kanyang puso. Napagpasyahan na niya na pagkatapos ma-ferment ang bagay ni Li Bingyuan, siya ay mag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sa oras na iyon, ang dalawang balita ay makakaapekto sa isa't isa at magdulot ng mas malaking sensasyon.
Malinaw na hindi alam ni Huang Feng at Li Bingyang na ang paparazzi na naglantad sa kanila noong huling pagkakataon ay nakakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa pagkakataong ito. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang mga larawan ay talagang maituturing na matibay na ebidensya. Speaking of which, hindi pa ako nakakapunta sa Yangcheng. This time, pupunta ako doon at titingnan. Nagmaneho si Huang Feng habang kausap si Li Bingyang na nasa passenger seat. Noong una, gusto ng assistant ni Li Bingyang na umupo sila ni Li Bingyang sa likuran. Gayunpaman, pinilit ni Li Bingyang na maupo sa harapan. Wala siyang choice kundi ang umupo sa likod mag-isa na may headphones. Sa pagkakataong ito, ako ang magiging host. Talagang dadalhin kita para maglaro sa puso mo. Nakangiting sabi ni Li Bingyang kay Huang Feng. Tuwang-tuwa rin siya na makasama si Huang Feng. Okay, this time, I will give myself to you. Don't sell me. Nakangiti ring sabi ni Huang Feng. Nakatutuwang tumango si Li Bingyang at sinabi. Paano na? Nasaan ang ate mo? Panipi. Sa distrito ng militar ng Yangcheng, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng casual na damit ay nagtanong sa isang binata na puno ng isang magiting na aura. At this time, she should be boarding the plane. Don't worry, Dad, I have arranged for someone to pick her up. Sabi ng binata, huwag kang mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Di ba sabi mo nag-ayos ka ng 2 bodyguard para sa ate mo last time? Paanong hindi napansin ng 2 bodyguard na muntik nang magkagulo ang kapatid mo sa pagkakataong ito? Malamig na ngumuso ang nasa katanghaliang gulang. Halatang medyo hindi siya nasisiyahan sa binata. Ang binata ay kapatid ni Li Bingyang, si Li Huaiman. Para naman sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ang ama ni Li Bingyang. Siya na ngayon ang pinuno ng distrito ng militar sa Yangcheng. Masasabing marami siyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, ang ekspresyon ni Li Huaiman ay medyo alanganin. Sa katunayan, ang mga bodyguard na inayos niya sa oras na ito ay hindi lumitaw. Gayunpaman, hindi ito ganap na masisi sa 2 bodyguard. Nasa private room ang ate niya at nagdi-discuss ng business, kaya hindi nakasunod ang 2 bodyguard. Tapos, kapag nasa panganib ang ate niya, ang unang naisip niya ay hindi ang 2 bodyguard, kundi iba. Dahil dito, ang 2 bodyguard ay natural na hindi maaaring lumitaw sa oras. Sa katunayan, lumitaw ang 2 bodyguard ng maglaon, ngunit natuklasan lamang nila ang problema ng sirain ni Huang Feng ang pinto. Gayunpaman, nang makita nilang lumitaw si Huang Feng, nakihalo sila sa mga tao sa labas at hindi nagpakita. Nakipag-away sila kay Huang Feng noon, kaya natural na alam nila kung gaano kahusay si Huang Feng. Sa pagpapakita ni Huang Feng, hindi na sila kailangan. Pagbalik ko this time, I will definitely make those 2 guys reflect on themselves, sabi ni Li Huaiman. Labis siyang nag-aalala sa kanyang kapatid. Anuman ang dahilan, ang 2 bodyguard ay hindi nagpakita sa unang lugar. Mali iyon. Sa militar, walang hahayaan kang makahanap ng napakaraming dahilan. Kung hindi dahil sa National Security Agency, nasa panganib ang kapatid mo. Sinabi ng ama ni Li Bingyang, ang ilang mga tao ay lalong lumalabag sa batas ngayon. Kung ayaw kong makita kung paano haharapin ito ng mga tao mula sa National Security Agency, sinira ko na sana ang mapahamak na kumpanyang iyon. Kabanata 929. Siyempre, tatay, wala kang kailangang gawin. Dinala ko na ang mga tauhan ko. How dare they bully our family? They're simply courting death, sabi ni Li Huaiman. Sige, kapag dumating ang taong iyon mula sa National Security Agency, maaari mo siyang kausapin at tingnan kung anong uri siya. Narinig ko mula kay Shaoli na naging malapit sa kanya si Bingyang kamakailan. Bantayan mo siya, sabi ng ama ni Li Bingyang. Oo, tatay, alam ko. Wala akong anumang gawain sa mga araw na ito, kaya pupunta ako at tingnan kung anong uri ng kakayahan ang mayroon siya upang gayumahin ang aking nakababatang kapatid na babae, sabi ni Li Huaiman. Ang katulong ni Li Bingyang ay inayos ng pamilya ni Li Bingyang, kaya habang tumutulong sa pagharap sa ilan sa mga gawain ni Li Bingyang, iuulat din niya ang ilan sa mga nangyari sa pamilya ni Li Bingyang. Kung tutuusin, sa mata ng pamilya ni Li Bingyang, bata pa si Li Bingyang. Masyado siyang inosente at madaling malinlang.
Natatakot din sila na may mga taong may lihim na motibo na lumapit kay Lee Bingyun, kaya kailangan nilang tumulong na bantayan siya. Natatakot lang ako na baka malinlang ang nakababatang kapatid mo. Kahit ilang taon na siyang nagtatrabaho sa labas, kulang pa rin ang karanasan niya. Madali siyang malinlang, sabi ng ama ni Lee Bingyun. Hindi sa tingin ko ang taong ito na nagngangalang Huang Feng ay sinungaling. Tutal, siya ay mula sa National Security Agency, at ilang beses na niyang nailigtas si Bingyun, sabi ni Lee Huaiman, Maganda ang impresyon niya kay Huang Feng. Kung tutuusin, gusto rin niyang sumali sa National Security Agency, ngunit hindi siya nagtagumpay. Galing doon si Huang Feng, kaya natural na maganda ang impresyon niya sa kanya. Bilang karagdagan, ilang beses nang nailigtas ni Huang Feng ang kanyang nakababatang kapatid, kaya maganda rin ang impresyon ni Lee Huaiman kay Huang Feng. Bagaman maaaring hindi nagsisinungaling si Huang Feng sa iyong nakababatang kapatid na babae, ang iyong nakababatang kapatid na babae, kung tutuusin, ay napakabata pa at napaka-inosente. Kailangan pa rin nating makilala ang isang tao na maganda ang kanyang impresyon, sabi ng ama ni Lee Bingyun. Kai, ano ang gagawin mo kung talagang gusto ng kapatid ko itong si Huang Feng? Tanong ni Lee Huaiman. Pag-usapan natin ito mamaya. Kung mayroon kang anumang mga ideya, kailangan mong maghintay hanggang sa maunawaan mo itong Huang Feng, sabi ng ama ni Lee Bingyun. Oo, sagot ni Lee Huaiman. Hindi niya posibleng iwanan ang kanyang kapatid sa kamay ng isang taong hindi nila naiintindihan ng kanyang ama. Malinaw na hindi alam ni Huang Feng na bago siya dumating sa Yangcheng, may mga naghihintay na sa kanya at pinag-uusapan siya. Bukod sa ama at kapatid ni Lee Bingyun, mayroon ding mga tao mula sa kumpanya ni Lee Bingyun. Alam ng mga shareholder ng kumpanya ni Lee Bingyun ang tungkol sa aksidente ni Supervisor Yang. Malinaw, hindi nila aaminin na pinahintulutan nila si Supervisor Yang na gawin ito. Ang lahat ay nagkakaisang itinulak ang sisi kay Supervisor Yang. Sa makatuwid, ang Supervisor Yang ay isang trahedya. Kahit pakawalan siya, baka wala siyang magandang buhay. Gayunpaman, alam na ngayon ng mga shareholder ng kumpanya na pupunta si Lee Bingyun sa punong tanggapan upang talakayin ang pagtatapos ng kontrata sa kanila. Imposible, kinawayan ng isa sa mga direktor ang kanyang kamay at sinabing, walang maaaring maging president para sa ganitong uri ng bagay. Kung hindi, hindi magiging madali para sa amin na pamahalaan ng maayos ang kumpanya sa hinaharap. Tama, kung hahayaan nating umalis si Lee Bingyun sa pagkakataong ito, tiyak na susundin siya ng ibang mga artista. Paano magpapatuloy ang operasyon ng aming kumpanya noon? Sabi ng isa pang director. Itong si Lee Bingyun ay talagang isang ingrate. Ang kumpanya namin ay gumastos ng napakaraming pera para sumikat siya. Ngayong sikat na siya at tumigas na ang kanyang mga pakpak, gusto niya talagang umalis sa kumpanya. Talagang iniisip niya na madali kaming mabuli. Isang matabang director din ang katabi niya na puno ng galit ang mukha, parang may nagnakaw ng pinakamahalagang bagay sa kanya. Sa katunayan, ang mga direktor na ito ay sanay na maging bastos at hindi makatwiran. May kapangyarihan ang kanilang kumpanya sa entertainment industry, kaya hindi naglakas loob na kontrahin sila ng ibang mga artistang nasa ilalim nila. Ngayong nagkaroon ng biglaang defection, at ito ang pinakamalaking bituin sa kanilang kumpanya, hindi nila ito matanggap. Si Lee Bingyun ang pinakasikat na artista sa kanilang kumpanya. At the same time, siya rin ang aktres na kumikita ng pinakamaraming pera para sa kanilang kumpanya. Kung umalis ang naturang aktres, malaki ang epekto nito sa kanilang kumpanya. To put it bluntly, baka maging dahilan pa ito ng pagbaba ng stock price ng kanilang kumpanya. Ito ay tulad ng pagnanakaw ng pera mula sa mga bulsa ng mga shareholders na ito. Kakaiba kung tatanggapin nila ito ng mahinahon. Bagamat may ilang mga pagtatalo sa pagitan ng mga shareholder, ang kanilang mga opinyon ay hindi pa nagagawang nagkakaisa pagdating sa pagpapanatili kay Lee Bingyun. Pinag-isipan na nila ito ng mabuti. Anuman ang mangyari, kailangan nilang panatilihin si Lee Bingyun. Sa oras na ito, si Huang Feng at ang iba pa ay kakasakay pa lang ng eroplano. Gayunpaman, bago sumakay, nakakita si Huang Feng ng pagkakataon na ilagay ang kanyang sasakyan sa kanyang storage ring. Bagamat hindi niya alam kung kakailanganin niya ito pagkatapos makarating sa Yangcheng, palaging mabuti na maging handa ng maaga. Ilang beses na niyang naranasan ang hirap ng walang sasakyan noon.
Matulog ka muna. Pagkatapos sumakay sa eroplano, sinabi ni Huang Feng kay Li Binyan. Marahil ay dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, hindi maganda ang hitsura ni Li Binyan. Okay, hindi tumanggi si Li Binyan. Kagabi, dahil sa gamot ni Manager Yang, hindi siya nakatulog ng maayos. Ngayon na may ilang oras sa eroplano, maaari na siyang magpahinga. Pumikit si Li Binyan para matulog, at ipinikit din ni Huang Feng ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya natutulog. Nagbabrowse siya sa storage box store. Kaninang umaga, nagmamadali lang siya sa paglalakad kaya hindi niya masyadong nakita. Bukod dito, nalaman niyang maraming magagandang bagay sa storage box store na ito. Ang pagtingin sa ngayon ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya sa hinaharap. Kung kailangan niya ng isang bagay, maaari niyang palitan ito sa oras. Tiningnan muna ni Huang Feng ang mga alipin na bibilhin niya. Gayunpaman, nang pumasok si Huang Feng sa lugar ng alipin, nalaman niyang mas marami ang mga alipin kaysa sa inaasahan niya. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga alipin. Ang ilan sa kanila ay mga babaeng alipin na may nakamamanghang hitsura. Ang mga aliping ito ay may kagandahan ng mga babaeng celebrity sa totoong buhay, at ang presyo ay hindi masyadong mahal. Bilang karagdagan sa mga babaeng aliping ito, mayroon ding malalakas na aliping lalaki. Napakamura din ng mga aliping ito. Gayunpaman, maliban sa kanilang lakas, wala silang ibang kakayahan. Kung sila ay ipinagpapalit, maaari lamang silang gumawa ng ilang simpleng manu-manong paggawa. Noong una, gusto ni Huang Feng na basta-basta makipagpalitan ng ilang alipin na gagamitin bilang panakip. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita na maraming uri ng mga alipin dito, nagbago ang isip niya. Bilang karagdagan sa mga alipin na walang anumang mga kasanayan, mayroong maraming mga alipin na may mga kasanayan sa tindahan. Ang presyo ng mga aliping ito ay mas mahal kaysa sa naunang dalawang uri ng alipin. Kabanata 930. Nagkaroon din ng maraming uri ng mga alipin na may kasanayan. Ang iba ay magaling sa paglalaro ng basketball, ang iba ay marunong kumanta, ang iba ay marunong sumayaw, at kahit ang iba ay marunong gumamit ng magic at Daochi. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga alipin. Si Huang Feng ay nakikipagpalitan na ngayon ng mga alipin upang punan ang laboratorio para linlangan ang mga tao. Kaya naman, gusto na niyang makahanap ng mga alipin na mas magaling sa medisina. Ang ganitong uri ng alipin ay umiral din sa exchange shop ng storage box. Numero 1267, may maraming teorya at klinikal na karanasan sa microbiology. Numero 1378, may maraming pananaliksik sa kanluraning medisina at naglathala ng maraming papel. Numero 2234, may maraming pananaliksik sa tradisyonal na gamot na Tsino, at may sariling mga tagumpay sa pag-clone. Sa pagkakataong ito, ang mga alipin sa kahon ng imbakan ay walang pangalan, isang numero lamang, at ang kahon ng imbakan ay hindi gaanong ipinakilala sa kanila. Inilista lang nito ang direksyon na mahusay sila para sa sanggunian ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pag-unawa ni Huang Feng sa storage box, ang mga makakapagsabi ng storage box na may maraming pananaliksik ay talagang hindi masama. Bukod dito, ang presyo ng mga taong ito ay hindi mababa. Ang mga may itsura lang o marunong lang gumawa ng pisikal na trabaho ay 1,000,000 lang. Para sa mga may kasanayan, lalo na sa mga kinaiinteresan ni Huang Feng, ang presyo ay hindi mababa. Ang average na presyo ay halos 30 milyon. Medyo mataas din ang presyong ito para kay Huang Feng. Bagamat kumita siya ng malaki sa mundo ng laro, naisip niya pa rin na ang pera ay marami at maraming bagay. Ngayon ay tila kakailanganin niya ng maraming pera upang ipagpalit sa mga aliping ito. Gayunpaman, kahit na medyo mataas ang presyo, nagpasya pa rin si Huang Feng na makipagpalitan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na ipagpalit ang mga alipin na ito, hindi lamang sila makakatulong sa kanya. Namanlin lang ng mga tao, ngunit maaari rin silang magpatuloy sa pagsasaliksik. Halimbawa, ang impormasyon sa mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang kasalukuyang impormasyon ni Huang Feng ay maaari lamang gumawa ng isang modelo. Kung nais niyang bumuo ng iba pang mga modelo, ang isang tao ay dapat magpatuloy sa pagsasaliksik. Ang mga taong iyon sa kanyang pabrika ay halatang walang ganitong kakayahan. Kung tutuusin,
ang impormasyong iyon ay mas advanced kaysa sa modernong teknolohiya. Napakahirap para sa mga modernong tao na pag-aralan ito. Gayunpaman, kung si Huang Feng ay may isang alipin na may ganitong kakayahan, maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Hindi na niya kailangang gumastos ng pera para ipagpalit ang mga bagay sa storage box. Dapat malaman na ang mga bagay sa storage box ay hindi mura. Halimbawa, ang mga formula, materyales sa produksyon, at iba pa ay mas mahal pa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pumasok si Huang Feng sa tindahan noon. Habang pinipili ni Huang Feng ang mga tamang alipin isa-isa, bigla niyang naramdaman ang paglubog ng kanyang balikat. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa gilid. Lumabas na pagkatapos makatulog si Li Bingyan, tumagilid ang ulo nito sa balikat nito. Tumingin si Huang Feng kay Li Bingyan, na nakapikit pa rin, at ngumiti. Pagkatapos nito, pinananatili niya ang kanyang posture, kinuha ang kumot mula sa stewardess, at tinakpan ang kanyang sarili at si Li Bingyan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpasok sa tindahan ng storage box. Sa kabilang panig ni Li Bingyan ay ang kanyang katulong. Nakita rin ng assistant ang sitwasyon ni Li Bingyan at Huang Feng sa oras na ito, ngunit wala siyang masabi. Sa oras na ito, maliban kung ginaisang niya si Li Bingyan, walang paraan upang paghiwalayin sina Li Bingyan at Huang Feng. Sa pag-aakalang hindi nakahinga ng maayos si Li Bingyan kagabi, pumikit lang ang assistant ni Li Bingyan. Matapos makapasok ang eroplano sa mataas na altitude, lumipad ito ng napakabagal sa una. Gayunpaman, marahil dahil sa kaguluhan, ang eroplano ay yumanig ng ilang beses. Ang kaunting pag-iling na ito ang nagpagising kay Li Bingyan. Pagkatapos noon, nalaman niyang ang kanyang ulo ay nasa balikat na ni Huang Feng, at si Huang Feng ay natutulog na nakapikit sa oras na ito. Nang makitang ganito ang sarili at si Huang Feng, namula si Li Bingyan. Saglit niyang tinitigan si Huang Feng. Matapos makumpirma na siya ay talagang tulog, ang kamay sa ilalim ng kumot ay lihim na lumipat sa gilid ni Huang Feng, at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Huang Feng. Matapos hawakan ang kamay ni Huang Feng, agad na napaatras si Li Bingyan na para bang may nahawakan siyang tusok. Bagamat sila ni Huang Feng ay walang skin contact noon, si Huang Feng ang nagligtas sa kanya ng ilang beses. Walang ibang iniisip ang dalawa. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Sa pagkakataong ito, si Li Bingyan ang nagkusa, at may kamalayan ito, kaya medyo nahihiya pa rin siya sa kanyang puso. Nang makitang hindi tumugon si Huang Feng, inipon ni Li Bingyan ang kanyang lakas ng loob at patuloy na hinawakan si Huang Feng. Pagkatapos noon ay muli niyang hinawakan ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras, bagkus ay marahan itong hinawakan. Pagkatapos noon ay mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagkunwaring natutulog. Sa ganitong paraan, kung nalaman ni Huang Feng kung ano sila ngayon, maipapaliwanag niya na hindi niya sinasadyang ginawa ito sa kanyang pagtulog. Si Li Bingyan ay orihinal na gustong magpanggap na natutulog. Sino ang nakakaalam, marahil dahil siya ay masyadong inaantok, o marahil dahil si Huang Feng ay nasa kanyang tabi, na nagbibigay sa kanya ng sapat na pakiramdam ng seguridad, siya ay mabilis na nakatulog. Muli, sa kabilang panig, hindi nakatulog si Huang Feng. Hindi siya nakatulog mula umpisa hanggang dulo. Noong una siyang hinawakan ni Li Bingyan, alam niya ito, ngunit sa oras na iyon, wala siyang pakialam. Akala niya ay pabaya si Li Bingyan. Gayunpaman, mabilis na binawi ni Li Bingyan ang kanyang kamay at inabot muli. Ipinaunawa sa kanya na gising si Li Bingyan sa oras na ito, at ang aksyon na iyon ay hindi sinasadya. Sa oras na ito, mas hindi nararapat para sa kanya na imulat ang kanyang mga mata. Kung oo, magiging awkward sa dalawa. Hanggang sa marinig ni Huang Feng ang tuloy-tuloy na paghinga ni Li Bingyan, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Li Bingyan na natutulog muli sa tabi niya, at isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos noon ay muli siyang pumikit at gumawa ng sariling bagay. Ang kamay naman sa ilalim ng kumot ay sinubukan niyang kumawala kaya hindi niya ito inalis. Si Li Bingyan ay nakatulog ng napakaginhawa. Hindi siya nagising hanggang sa lumapag na ang eroplano. Gusto niyang magunat ng hindi malay, ngunit nalaman niyang magkadikit pa rin ang kamay niya at ang kamay ni Huang Feng. Agad na tiningnan ni Li Bingyan si Huang Feng ng mabuti.
Nang makita niyang hindi niya idinilat ang mga mata niya, gumaan ang loob niya. Pagkatapos, palihim niyang binawi ang kamay niya. Bilang resulta, hindi nagtagal pagkatapos na binawi ang kanyang kamay, nagising din si Huang Feng. Darating na ba tayo? Tila nalilito si Huang Feng at tumingin kay Li Binyan. Tiningnan ni Li Binyan si Huang Feng na may konsensya. Nalaman niyang hindi siya abnormal, kaya nakahinga siya ng maluwag, malapit nang lumapag ang eroplano. Oh, medyo mabilis, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, kung siya ay nagmamaneho ng kanyang sariling sports car, ito ay tinatayang na ito ay mas mabilis kaysa sa eroplano. Siyempre, kung ganoon, mabubunyag ang sekreto ng kanyang sports car.